wipe your tears, take a breath. Lay your head on my chest. Let me hold you through the night. Paano nag-umpisa yung relationship niyo, Kuya JM? Ano yung una mong pinaramdam sa kanya? Nag-start yung relationship namin. Unang pinaramdam ko sa kanya that time nung nakita ko siya, patingin-tingin lang. Yung parang pasulyap-sulyap. Nung unang nakita ko siya. Actually, saan yan? Dun sa old O3 Faith House. Nung dumalo sila ng gawain. Nung nakita ko siya, parang may spark. Pero hindi agad na mag-isa yung relationship namin. And, of course, in-add-friend ko siya sa Facebook. In-add ko siya October 23, 2021. And in-accept niya October 24. Masaya ako nung in-accept niya yan, siyempre. At tinawagan ko agad si Pas Joey. Sabi ko kay Pas Joey, nag-message po kay Sister Elsa, at the same time po nag-reply na rin po siya. During that time, dun po nag-start yung message ko siya. Hi! Reply din naman siya ng hello. Pero may mga times na pag message mo siya, matagal mag-reply. Parang iniisipin mo na, wala yata, walang chance. Diba? Siyempre, nung panahon mga yun, parang nasa makamundo pa yung iniisip during that time. But praise God kasi along the way, nung nag-message ako sa kanya, and through the guidance, ng Panginoon, praise God kasi nagre-reply naman siya. Ano natin sa what is your first impression nung nagparamdam sa'yo si Kuya JM? Seriously po. Wala po talaga akong wala po talaga akong interest sa kanya. Hindi ko talaga siya gusto noon, kaya hindi ko na-reply yung message niya noon. Tapos si Ate Jan, siya yung unang nag-open ng message ni GM. Kaya napilitan ako mag-reply, kasi nangiya na ako. Na-open ko na yung message niya, tapos hindi ko pa siya na-replyan. Kaya nung time na na-replyan ko na siya. Kasi yun, doon na nag-start yung conversation namin, tapos yung kapal na mukha nito eh. Yung kinuha niya yung number ko kasi gusto niya tumawag. Tapos, sa katagalan na din yung love ko sa kanya. Ano yung memorable moments yung dalawa? Of course, nung sinagot niya ako, diba? March 6, 2022. Tama ba? Baka nagkamali ako ito. Pero yun yung pinaka-exact date, March 6, 2022. When say yes na maging boyfriend niya ako. And it's not about our decision. Yun yung revelation din ng Lord sa kanya, sa akin. Siguro, same din sa akin. Yung times na pinaiyak ako ni Lord bago ko siya sagutin. Kasi yung time na kasi na yun, yung nag-decide na di ba kami mag-stop. Yun din yung time na ni-reveal ni Lord sa akin na siya na talaga. What are those tough time na encounter nyo habang nandun kayo sa relationship nyo? Marami. Actually, marami. Hindi naman siya ganun karami. May mga times talaga na to the point na munti ka na talaga kami maghiwalay. May napag-awayan kami nun. And regarding sa pag-aaway, siyempre kasalanan ko. Aminado naman ako during that time, kasalanan ko. And nung nag-decide na siya na ayaw na niya, tigil na namin. Sabi ko, sige, okay lang, tigil natin ito. But pag tinanong tayo ni Paz, ikaw ang sumagot kung ano yung, bakit kayo naghiwalay, ganyan. Pero, siyempre, di ba, bilang isang Kristiyano, hindi tayo papabayaan ng ating Panginoon. No? Sabi nga, di ba, na kapag nag-away, wag nang paabutan ng umaga pa. At yun po yung ginawa namin. Actually, yun yung ginawa ko at the same time kasi hindi ko siya makontak. Hindi ko na siya matawagan. I think blinak niya yata ako sa social media at the same time sa number. Pero there's a strong conviction talaga na kapag si Lord ang nagbigay ng relationship, talagang pag-aayusin tayo ng Lord. And Looking forward tayo, how will you handle this relationship? More in patience pa at understanding at yung emotion ko din kailangan kong baguhin kasi the way siya
Bisaya kasi siya, yung personality niya is matapang. The way, yung the way siya magsalita, minsan na parang akala ko galit na, yung parang, kasi hindi, di ba sa amin, as mga Ilongga, hindi kami yung mahilig na malakas yung boses. Kasi minsan nung parang salita niya kasi minsan na parang ano, ay galit ba to? Kaya kailangan kong pabay yung patient ko. At saka, kailangan ko din i-adjust yung emotion ko. At dapat intindihin ko siya. How we handle this relationship lang talaga. Of course, syempre, in a relationship, hindi naman laging masaya. There are times na hindi magkakaintindihan. At normal yan na nangyayari sa isang relationship. But one thing na ginagawa talaga namin bilang magkarelasyon is God-centered relationship. It, always included ang Panginoon sa relationship. Kasi alam naman natin ang Panginoon ang nagbigay nito. So, siya ang sentro ng relationship namin. Siyempre, pag nangahawakan din namin yung plan ng Lord, yung declaration ng Panginoon. In Jeremiah 29:11, sabi ng Lord, di ba? Jesus declared, "For I know the plans I have for you, plan to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a better future." Alam ko, this is the perfect plan of the Lord sa buhay ko at sa buhay ni Sister Elsa. So, thank you. And thankful ako kay Lord. Isa lang, tandaan mo na. Mahal na mahal. I love you. I love you with the love of the Lord. I choose to love you every day. In the love of God. A springtime love, I'll carry you through. A springtime love, when our lives begun. When we became one. Through all the seasons life shall bring us, our love grows deeper, our roots run wild, and nothing shall be able to separate us from the love of God. Our love is an evergreen. Our love grows deeper. Our roots run wild, and nothing shall be able to separate us from the love of God. When the sun is shining, when the leaves are falling, when the winter comes, I'll carry you through. A springtime love, I'll carry you through. A springtime love, when our lives begun. We became one.